Mental health matters, kaya iba't ibang intervention ang isinusulong ng pamahalaan para maitaguyod ito. Narito ang agenda report ni Pierre Pastor. Kasi tumataas talaga yung cases of depression, tumataas din ang cases of yung tinatawag ng pediatric suicide sa elementary schools, bumabata yung mga nagpapakamatay. Ayon sa estadistika, dumoble ang dami na may moderate to severe depressive symptoms o MSDS sa may edad 15 to 24 sa Pilipinas sa loob ng 8 taon. Dahil dito mahigpit ang tagubilin ni Pangulong Bongbong Marcos. Puspusan nating inaayos at pinapaganda ang ating sistema. Sa kanyang SONA nitong Lunes, sinabi ni PBBM na patatatagin ang programa ng mental health sa mga paaralan para matugunan ang mga issue tulad ng bullying at depression. Ang DOH at DepEd magsasanib puwersa para sa pagpaparami ng mental health counselors sa mga eskwelahan. Katulong nila sa proyektong ito ang CHED at TESDA. Ang ating kabataan ngayon naintindihan na ang importance ng mental health consultation. Dati kasi yung era ko, ang tingin sa mental health, nasisiraan lang ng ulo. Now we all know that mental health is like an illness. You can have it. You can have anxiety, depression. And then, papatingin ka, someone will look at you or kung kailangan, resetahan kang gamot or bigyan kang therapy. Isa sa mga rason kung bakit hindi masolusyonan ang problema ay dahil kakaunti lamang ang mga profesional na tumitingin sa mga batang nakararanas ng depression at iba pang mental issues. Batay sa datos ng DepEd Government Manpower Information System ng CHED, kulang ang counselors noong March 2024 dahil konti lang ang nakapagtapos sa kursong ito at nakakuha ng guidance counseling license. Bukod sa pag-hire ng mga trained counselors, magkakaroon din ng mga maaliwalas na parks o mga open spaces sa mga community kung saan pwedeng pumunta ang mga tao para makapag-isip. Inaasahang makatutulong ito para makarecover sa mga emotional at mental issues. Para sa agenda, Pierre Pastor, Billionaire News Channel.